Tulungan niyo ako! May gustong pumatay sa akin! Tulong! Aray! Huwag! Huwag kang lalapit! Huwag! Huwag! Nurse Feli! Gumising ka! Nananaginip ka! Doktora, tulungan mo ako, doktora! Kumalma ka, Nurse Feli. Nananaginip ka lang. Kanina ka pa sumisigaw dyan eh. Ano bang napanaginipan mo? May humahabol sa akin, doktora. Nakaitim na kapote. May dala siyang patalim. Gusto niya akong patayin pero hindi ko nakita ang mukha niya. Para lang siyang anino. Madilim. Basta, nakakatakot siya. Parang kahit gising na ako ngayon, pakiramdam ko'y nandito pa rin siya. Nakamasid. Naghihintay ng tamang pagkakataon para patayin ako. Huwag mo nang isipin yan, Nurse Feli. Kalimutan mo na yan. Binangungot ka lang, hindi yan totoo. Huwag ka magpapaalipin sa takot mo. Huwag mo hayaang maapektuhan ka ng masamang panaginip na yan. Pero parang totoo talaga yung killer na humahabol sa akin, doktora. Pakiramdam ko, nandito pa rin siya. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, Nurse Feli. Hindi totoo ang panaginip mo. Hindi totoo na may killer, okay? Sige na, maganda ka na. Aalis na tayo papunta sa medical mission. Ay, sige, doktora. Isang mapagpalang araw, Miss Ligaya, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel na Aswang Confessions. Ako po si Emily. Hindi ito ang aking tunay na pangalan. Nagdesisyon akong itago ang aking pagkakakilanlan, pati na rin ang mga tunay na pangalan ng mga taong sangkot sa aking kwento, upang mapanatili ang aming privacy. Ang iko-confess ko sa iyo, Miss Ligaya, ay isa akong doktora sa isang pampublikong ospital dito sa Maynila. Ipinadala ako ng aming ospital sa isang liblib na baryo sa isang probinsya. Hindi ko na rin babanggitin ang pangalan ng lugar bilang paggalang sa mga tao roon. Sa una, inakala kong karaniwang problema sa kalusugan lamang ang aking haharapin sa lugar na iyon. Ngunit hindi pala yun ang aking mararanasan. Doon ko nakilala at hinarap ang isang bagay na hindi ko akalaing mangyayari sa buong buhay ko. Ang makakita at makaharap ang mga nilalang na dati akala ko'y katang-isip lamang. Ang mga aswang. At sa aking pananatili roon, natutunan ko ring hindi lahat ng aswang ay masasama. Mayroon ding mabubuti. Iyan ang nais kong ibahagi sa inyo, Miss Ligaya, at sa inyong mga tagapakinig. Nurse Feli? Bakit parang tahimik ka? Kanina ka pa walang imik mula nang magsimula ang biyahe. Ano bang iniisip mo? Doktora. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko eh. Para kasing may bumabagabag sa akin. Ano naman ang bumabagabag sa'yo? Tungkol na naman ba yan sa napanaginipan mo? Hindi yun, doktora. Kasi naman, ang dami lugar na pwedeng pagdalhan ng medical mission. Bakit sa liblib pang baryo sa probinsya? Parang may mali kasi, doktora eh. Kinakabahan tuloy ako. Kilala mo naman ako kapag may hindi ako magandang pakiramdam sa isang lugar. Kung ano-ano agad ang naiisip ko. Pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari. Naiintindihan ko ang kaba mo, Nurse Feli, pero isipin mo na lang. Baka tayo lang talagang pag-asa ng mga tao sa baryong yun. Kung meron silang karamdaman, mas kailangan nila ang tulong natin. Baka kaya tayo ang pinadala doon dahil tayo lang ang handa at kayang humarap sa ganong sitwasyon. Tungkulin natin na magbigay ng tulong at pag-asa kahit sa pinakamalayong lugar. Sana nga mali ang kutob ko, doktora. Pero hindi ko pa rin maalis ang kaba ko eh. Para talaga may mali sa pagpunta natin doon. Parang may naghihintay sa atin na kung ano. Hindi na ako kumibo sa sinabi ng kasama kong si Nurse Feli, Miss Ligaya. Ayokong mas lalo pa siyang kabahan. Sa halip, ipinagpatuloy ko na lang ang pagmamasid sa paligid habang nasa biyahe kami.
Hindi ko rin siya masisisi dahil mayroon siyang Generalized Anxiety Disorder o GAD. Madalas siyang kabahan at mag-alala kahit walang malinaw na dahilan. Gayunman, kahit may ganun siyang kondisyon, nagagawa pa rin niyang maayos at tapat ang kanyang trabaho. Samantala, habang papalapit kami sa baryo kung saan gaganapin ang medical mission, napansin kong mas nagiging makipot ang kalsada. Wala na halos bahay sa paligid. Puro malalaking puno at makakapal na halaman ang makikita. Para na itong gubat. Doon ko naramdaman na biglang bumigat ang aking pakiramdam. Hindi ko in-expect na ganito pala kaliblib ang lugar na ito. Parang loob na ng gubat ang pupuntahan natin. Ang sikip ng daan at puro puno ang paligid. Nakakapanibago. Kahit ako, Doktora, hindi ko rin inaasahan na ganito kasukal ang dadaanan natin. Baka kaya walang mga manggagamot na nagpupunta rito dahil sa sobrang liblib ng lugar na ito. Sinasabi ko na nga ba? Sana sa ibang lugar na lang, huwag dito. Hindi talaga magandang pakiramdam ko sa lugar na to eh. Sandali, tingnan nyo. Ang daming uwak na nagliliparan. Uwak? Teka, patingin nga ako, Mang Mario. Tumingin ako sa bintana ng sasakyan at nanlaki ang aking mga mata nang makita ang mga uwak na nagliliparan sa labas. Para silang nagdadala ng kung anong babala. Oo nga, bakit ang daming uwak? At ang laki nila, parang hindi pang karaniwang uwak. Parang nakakita na ako ng ganyang klaseng uwak, Doktora. Hindi ko lang matandaan kung saan. Ako man, parang nakakita na rin ako ng ganyan. Hindi magandang ibig sabihin yan. Ang uwak ay madalas na iniuugnay sa kamalasan, masamang pangyayari o kaya kamatayan. Ano? Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Hindi na tayo dapat nagpunta rito. Ayan na, may senyales na. Babala na ito para sa atin. Maghunos dili ka, Nurse Feli. Moderno na ang panahon ngayon. Naniniwala pa rin ba kayo sa mga lumang kasabihan? Ay, hindi natin dapat ikinatakot o ikabahala ang mga ganitong bagay. Ano naman kung may mga uwak? Bahagi sila ng kalikasan. At ano pa ba ang aasahan natin? Nasa liblib na lugar tayo sa probinsya. Kaya natural lang na may mga ganyan. Mas mabuti kung ituon na lang natin ang isip sa pupuntahan kaysa sa mga uwak na yan. Tinatakot at pinapakabanyo lang ang mga kasamahan natin eh. Hindi na nagsalita pa ang dalawa. Ipinagpatuloy na ni Mang Mario ang pagmamaneho. Si Nurse Feli naman ay muling napabuntong hininga at napa-sign of the cross na lang. Ilang sandali pa, narating na namin ang aming destinasyon. Ang liblib na baryo kung saan isasagawa ang medical mission. Pagkababa namin ng sasakyan, agad kaming sinalubong ng ilang tao na naroon. Napansin ko na hindi naman pala kakaiba ang mga naninirahan doon. Tulad din sila ng mga simpleng mamamayan sa ibang lugar. Natuwa ako dahil ang mga taong sumalubong sa amin ay nakangiti at halatang sabik sa aming pagdating. Ang pinuno ng baryo ang unang lumapit sa amin. Sa tansya ko, nasa 40 anyos lamang ang edad niya. Isang matangkad at matikas na lalaki na halatang iginagalang ng lahat ng naroon. Magandang araw sa inyo. Maligayang pagdating dito sa munti naming baryo, Doktora Castro at inyong grupo. Kami lubos na nagpapasalamat sa inyong pagpunta. Matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Magandang araw din po. Ako po si Doktora Emily Castro. Pero paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Samantalang kakarating lang po namin dito. Pasensya na po, pero nakasulat po kasi sa nameplate nyo, Doktora Castro. Oo nga pala. Hindi ko napansin na suot ko pala ang nameplate ko. Doktora Emily na lang po ang itawag ninyo sa akin, ha?
Ito naman po si Nurse Feli at ang iba ko pang mga kasama sa ospital. Pasensya na rin po at medyo tanghali na kami nakarating. Medyo malayo po kasi ang baryo ninyo kaya inabot na kami ng ilang oras sa biyahe. Ayos lang po yun, Doktora. Ako naman si Hernan, ang pinuno ng baryong to. Ka-Hernan na lang ang itawag ninyo sa akin. Mabuti at dininig ng Diyos ang hiling namin na may dumating na mga manggagamot dito. Dahil na rin sa lumalalang problema ng lugar namin. Hindi naman siguro lingid sa inyo na bigla na lamang nagkaroon ng kakaibang sakit ang ilan sa mga kabaryo. Kahit na merong albularyo hindi matukoy kung anong dumapong sakit sa kanila. Kaya Doktora, kayo ang tanging pag-asa namin. Nakarating po sa amin ang problemang kinakaharap ng inyong baryo. Huwag ho kayo mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang matulungan kayo. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa inyo. Huwag kayong mag-alala, ibibigay namin sa inyo ang lahat ng tulong na maaari naming maibigay upang sa ganun maging magaan ang inyong pananatili rito sa baryo. Ihahandaan na rin namin ang inyong tutuluyan para kayo ay makapagpahinga bago magsimula ang inyong medical mission. Maraming salamat po. Sa tabi ni Ka-Hernan ay may isa pang lalaki na kanina pa seryosong nakatingin sa amin, Miss Ligaya. Hindi man siya ngumingiti, dama pa rin namin ang kanyang respeto. Tulad ni Ka-Hernan, matangkad din siya at matipuno ang pangangatawan. Mas matapang nga lamang ang anyo ng kanyang muka kumpara sa pinuno na maamo ang itsura. Ngunit maya-maya ay bigla siyang lumapit sa amin. Maraming salamat po, Doktora, at nakarating kayo rito sa baryo namin. Ako nga po pala si Agor, ang katiwala at kanang kamay ni Ka-Hernan. Kailangan po kayo ng mga kabaryo naming may sakit. Gawin ninyo po sana ang lahat. Ikinagagalak din kitang makilala. Gaya ng sinabi ko kay Ka-Hernan, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para sa inyong mga kabaryo. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isa pang lalaki sa di kalayuan. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno. Tahimik lamang na nakamasid sa amin at hindi nakikisama sa iba. Waring may pagkasuplado. Matangkad din siya, matipuno ang pangangatawan at higit sa lahat, taglay niya ang isang kakaibang kagwapuhan na namumukod tangi sa ibang kalalakihan na naroon. Sa tingin ko nga kahawig pa niya si Richard Gutierrez. Kahit si Nurse Feli ay napansin din ang gwapong lalaki. Kaya kinalabit niya ako. Doktora, nakikita mo ba yung lalaking yun? Ang lagkit ng tingin niya sa'yo. Hindi niya maalis ang pagkakatitig niya. Oo, Nurse Feli. Napansin ko rin na kanina pa siya nakamasid dito. Ano kayang pangalan niya? Pero napansin mo ba, Doktora? Gwapo, matangkad, at matipuno siya. Parang mukhang artista. Oo nga, hindi probinsyano ang forma niya. Pero ang dating mukhang masungit at suplado. Ni hindi pa nakikihalubilo sa mga tao. Mawalang galang na po. Kung maaari, iwasan ninyo ang taong yon. Huwag ninyo siyang kausapin o lalapitan. Bakit mo nasabi yan? Bakit naman? Masama ba siyang tao? Sino ba siya? Ang lalaking yun ay si Carmelo. May problema siya sa pag-iisip. Para sa inyong kaligtasan, iwasan ninyo siya. Ano? Ang ibig mong sabihin, baliw ang lalaking yun? Bata pa lang si Carmelo, may problema na siya sa pag-iisip. Hanggang sa lumaki siya at nagbinata. Lalo lamang lumalala ng lumalala. Madalas siyang mag-isa at hindi nakikisilamuha sa mga tao. Kapag kinakausap, hindi mo mawari kung ano ang iniisip niya. Minsan ay bigla na lang siyang nagagalit o nagsasalita ng mag-isa. Kaya mula noon, iniiwasan na siya ng mga taga-baryo. Kaya kung ako sa inyo, huwag ninyo siyang lalapitan. Ganun po ba? Ikinalulungkot ko na meron pala siyang ganung kondisyon. Kaya pala hindi siya nakikihalubilo sa mga tao. Opo, Doktora. Minsan tahimik lang si Carmelo. Tumitingin-tingin sa paligid at sa mga tao.
Pero mabuti na rin ang mag-ingat, hindi po ba? Dahil kahit hindi siya nakikipag-usap, hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang nawawala sa baryo. Tapos pagbalik niya, tila may kakaiba na sa kanya. Nakikipag-usap siya sa hangin o kaya naman ay kumakanta ng isang awitin na hindi naman namin alam kung ano. Tama po si Hernan. Kausapin at lapitan ninyo ang lahat ng tao rito sa baryo. Maliban kay Carmelo. Ang mabuti pa, sasamahan ko na kayo sa inyong pansamantalang tutuluyan. Mabuti pa nga, Agor. Ihatid mo na sina Doktora sa kanilang tutuluyan at ipaghanda mo na rin sila ng makakain. Doktora, Nurse Feli, maiwan ko na muna kayo. May aasikasuhin pa ako kaya magkita na lang tayo mamaya. Si Agor na muna ang bahala sa inyo. Sige po. Maraming salamat Hernan at salamat din sa iyo, Agor. Pagkaalis ni Hernan at ang kanyang mga kasama, inihatid na ni Agor ang aming grupo sa tutuluyan. Habang naglalakad, muli akong kinalabit at binulungan ni Nurse Feli. Doktora, sayang nga yung lalaki kanina may saltik pala sa utak. Gwapo sana at macho pa. Ay naku, Nurse Feli, bakit? Bet mo yung lalaki, no? Aminin mo na. Naku, para ko na siyang anak o nakababatang kapatid na lalaki, doktora. Mas bagay kayong dalawa dahil hindi nalalayo ang edad ninyo. Kaso nga lang may problema siya sa pag-iisip. Pero alam mo, doktora, parang may kakaiba rito sa baryo, Hindi mo ba nararamdaman? Ano? Anong kakaiba? May nararamdaman ka na naman? Ang bait nga ng mga tao rito. Masaya pa nga nila tayong sinalubong at tuwang-tuwa sila na pinuntahan natin ang baryo nila. Basta, doktora, hindi ko maipaliwanag. Kahit anong ganda na ipinapakita nila sa atin, parang may mali pa rin eh. Ayan ka na naman sa mga mali-mali mo ha. Itigil mo na yan, Nurse Feli. Ang lakas kasi maka-negative vibes. Kaya pati itong si Mang Mario nahawa na sa'yo. Pwede ba? Think positive at wag kung ano-anong iniisip mo. Wala namang mangyayari sa atin dito, okay? Gawin lang natin ang maayos ang trabaho natin. Kailangan tayo ng mga tao rito. Ngunit sa kabila ng sinabi ko kay Nurse Feli, bigla rin akong kinabahan nang mapansin kong kasabay namin sa paglalakad si Carmelo. Bakit sumusunod sa atin ang lalaking yan? Aba, oo nga, doktora. Kanina hindi naman natin siya nakasabay sa paglalakad Sandali tatanungin ko si Agor. Agor, bakit sumusunod sa atin yung lalaki may problema sa pag-iisip? Baka bigla siya manggulo Oo nga. Hayaan nyo na lang siya. Ang daang tinatahak natin papunta sa tuluyan ninyo ay siya ring daang patungo sa bahay niya sa gubat. Huwag nyo na lang siyang pansinin. Okay, sige. Pero tingnan mo, Nurse Feli. Titig na titig pa rin siya sa atin. Parang ayaw niyang alisin ang mga mata niya sa atin. Kaya nga, doktora. Hindi kaya may gusto siya sa'yo? Napansin ko kasing ikaw ang tinitignan niya, hindi naman ako. Bakit mo naman nasabi yun? Hindi mo ba nakikita? Pareho niya tayong tinitignan. At yung tingin niya, parang gusto tayong kainin ng buhay. Hindi, doktora. Sa'yo lang siya nakatitig. Tignan mo siyang maigi sa likuran mo. Napilitan akong lumingon muli sa likuran upang kumpirmahin ang sinabi ni Nurse Feli. At nanlaki ang mga mata ko nang makita kong sa akin lamang siya nakatingin. Oo nga, Nurse Feli. Sa akin nga siya nakatingin. Sabi ko na sa'yo, doktore. Sa'yo talaga siya nakatingin. At hindi lang basta tingin. Parang didikit na ang mga mata niya sa'yo. Pabayaan mo na lang siya. Huwag na nating tignan. Malapit na rin yata ang pupuntahan natin. Agor? Malayo pa ba ang tutuluyan natin? Malapit na po tayo, doktora. Ilang hakbang na lang po. Ilang saglit pa at nakarating na kami.
2 malalaking kubo ang nadatnan namin doon. Nandito na po tayo. Ang isang kubo ay para sa mga lalaki at ang isa naman ay para sa mga babae. Samahan ko po kayo sa loob. May nakahanda na ring pagkain doon. Naku, salamat Agur. Kanina pa nga kami nagugutom eh. Salamat Agur. Pakisabi rin kay Kahernan na salamat. Nag-abala pa talaga kayo. Walang anuman po. Kami nga po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil matutulungan ninyo ang aming mga kasama dito sa baryo na dinapuan ng sakit. Binigyan po kayo ni Kahernan ng isang araw na pahinga upang sa kinabukasan ay maisagawa ninyo ang inyong medical mission. Malaki talagang pasasalamat namin kay Kahernan. Napatunayan ko na isa siyang mabuting pinuno ng baryong ito. May puso at malasakit siya sa kanyang nasasakupan. Tama po kayo, Doktora. Para sa amin, ang mga taga-baryo, siya ang pinakamahusay na naging pinuno ng baryong to. Tara na po sa loob upang makakain at makapagpahinga na po kayo. Bago ako pumasok sa loob, ay napalingon ako sa likuran ko, Miss Ligaya. Laking gulat ko nang makita ko si Carmelo na nakatayo sa labas ng tutuluyan naming kubo. Hindi pa rin maalis ang pagkakatitig sa akin. Ngunit ang titig na yon ay hindi na nakakakaba. Parang may gusto siyang sabihin o ipahiwatig, pero hindi niya lang magawa. Napatigil ako sandali. Nag-aalangan kung lalapitan ko ba siya o hahayaan na lamang. Ngunit bago pa man ako makapagpasya, bahagya siyang tumalikod at umalis na. Parang binabantayan niya ako sa mga titig kanina. Ewan ko ba, biglang nawala ang masamang pakiramdam ko sa lalaking yun. Ano kayang tinatago mong lihim, Carmelo? Pagsapit ng gabi, pinaghanda kami ni Kahernan ng hapunan. Tila espesyal na bisita ang turing nila sa amin. Nakipagkwentuhan din siya kasama si Agur. Hindi nagtagal, nagpaalam na sila at sinabi sa amin na matutulog ng maaga. Dahil kinabukasan ay magsisimula na ang aming medical mission. Doktora, hindi ka rin makatulog ano? Ako man, kanina ko pa gustong ipikit ang mga mata ko, pero ayaw talagang dumating ang antok. May gumugulo kasi sa isip ko eh. Ano naman ang gumugulo sa isip mo, doktora? Huwag mong sabihin tungkol yan sa makahulugang tingin sa'yo ni Carmelo, ha? May kakaiba sa mga tingin niya. Kanina bago ako pumasok dito sa kubo, nakita ko siyang nakatingin na naman sa akin. Pero sa halip na kabahan o matakot ako, hindi ganun ang naramdaman ko. Parang may gustong ipahiwatig ang mga mata niya na hindi niya masabi. Hindi ko maintindihan kung bakit. Talaga, doktora? Nakatingin na naman siya kanina? Hula ko talaga malakas ang tama niya sa'yo, doktora. Hindi eh. Iba yung mga tingin na yon. Walang halong pagnanasa, walang emosyon. Yung mga tingin niya seryoso na para bang may bigat. Tila may dalang sekreto na pilit niyang ikinukubli. Sekreto? Ano namang sekreto yung doktora? Habang nag-uusap kami, bigla akong nakarinig ng kaluskos sa labas ng tinutuluyan naming kubo. Tila may mabigat na yabag na dahan-dahang papalapit. Napatingin ako kay Nurse Feli at kita ko sa kanyang mga mata ang parehong pagkagulat na naramdaman ko. Huminto kami sa paghinga. Umaasang baka hangin lamang yun. Ngunit, muling umalingaw-ngaw ang tunog. Mas malinaw, mas malapit, na para bang may kung sino o kung ano ang nag-aabang sa labas. Ano yun? Parang may tao sa labas ng kubo? Oo nga, doktora, naku. Baka aswang ang nasa labas. Ayan ka na naman eh. Walang aswang. Hango lang sa mga kwentong bahay ng mga yan. Baka tao lang na naligaw o baka ligaw na hayop ang nasa labas. Tiningnan namin ang mga kasamang babae sa kubo. Ngunit lahat sila'y mahimbing nang natutulog.
Kami na lamang ni Nurse Feli ang gising at nakakarinig ng mga kaluskos. Ayan na naman, doktora. Lalong lumalakas ang kaluskos. Parang may gustong pumasok dito sa kubo. Diyos ko, anong gagawin natin? Baka masamang taong nasa labas o kaya mabangis na hayop. Nag-umpisa na rin akong matakot. Ngunit biglang muling may kumaluskos sa labas. At narinig namin ang isang ungol na parang nasaktan. Para bang may isang nilalang na pinahihirapan ng kung ano. Narinig mo ba yun, Nurse Feli? Parang may umungol. Tapos parang may galit na kung ano. Narinig ko rin, doktora. Parang may umatake doon sa pinagmumula ng kaluskos kanina. Tingnan mo, biglang nawala. Biglang tumahimik. Halika, silipin natin kung ano yun. Buksan natin ang bintana. Ayoko, doktora. Baka mamaya kung ano pang makita natin sa labas. Mas mabuti pang matulog na tayo. Wala na yung kumakaluskos. Wala nang maingay kaya makakatulog na tayo na maayos. Nang tuluyan ang mawala ang kung anumang kumakaluskos sa labas ng kubo, nakaramdam kami ng antok at nakatulog. Kinaumagahan, matapos kaming mag-almusal, nagsimula na ang aming medical mission. Doon namin nakita ang kakaibang sakit na dumapo sa mga tao sa baryo. May mga itim na butlig sa kanilang balat na hindi namin maipaliwanag. Ako at ang aking team ay lubhang nalito. Kaya kinailangan muna naming magsaliksik bago makapagbigay ng tamang lunas. Doktora, tignan mo tong nasa balat ng bata. Ang mga butlig niya hindi pang karaniwan. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong uri ng butlig. Para sa mga pasa na itim, na parang unti-unting kumakalat at nagiging sugat. Baka delikado ito kung hindi natin agad maaagapan. Oo nga, Nurse Feli. Ang bilis kumalat ng mga butlig na ito sa katawan ng mga tao. Pero wala sa mga librong medikal na nabasa kong ganitong uri ng sakit. Hindi ko matukoy kung saan nagmula at kung paano ito nakakahawa. Kailangan muna natin magsaliksik at mag-ingat sa bawat kilos. Baka mas lumala pang sitwasyon kung magkamali tayo ng hakbang. Posible kayang bagong uri ng sakit ito, doktora? Baka kakaibang virus o impeksyon? Kung ganun, baka mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa mga karaniwang sakit na alam natin. Paano kung mahawa rin ng ibang tao rito sa baryo, pati na rin tayo? Posibleng mangyari yun, doktora. Hindi ko pa rin alam, Nurse Feli. Ang sigurado lang ako, delikado ito kung hindi agad maagapan. Kailangan muna natin pag-aralan na mabuti ito bago tayo magbigay ng gamot. Hindi tayo pwedeng basta-basta magreseta. Baka mas lalo lang lumala ang kalagayan ng mga pasyente. Mag-ingat tayo at obserbahan ang bawat sintomas. Baka may makapagturo din sa atin kung saan talaga nagmula ang sakit na ito. Pero doktora, paano kung kumalat na ang sakit na ito sa buong baryo at lahat na ng tao rito ay magkasakit? Pati sina Kahirnan. Wala na sila ibang mahihingan ng tulong para magpagamot. Ang sabi nga ni Kahirnan, pati mga albularyo rito wala ring magawa sa kumakalat na sakit. Tayo lang ang inaasahan nila. Kung wala tayong magagawa agad, baka mawalan sila ng pag-asa. Gagawa tayo ng paraan. Hindi natin sila pababayaan. Kahit mahirap, sisimulan natin sa pagdodokumento ng lahat ng sintomas at pagbabago sa katawan ng mga pasyente. Hahanapin natin ang posibleng pinagmulan nito. Sa pagkain ba, sa tubig, sa paligid. At kung kinakailangan, magpapadala tayo ng ulat para makahingi ng tulong mula sa mas malalaking ospital. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin natutuklasan kung paano malulunasan ang sakit na ito. Habang dumarami ang mga pasyente, lalo kong nakikita ang takot sa mga mata nila, Miss Ligaya. Ang mga butlig ay tila buhay, kumakalat at nagiging sugat sa kanilang balat. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganong klase ng karamdaman. Pagsapit ng ikalawang araw ng aming medical mission, mas dumami pa ang mga pasyenteng dumarating. Halos sabay-sabay nang nagkakasakit ang mga tao. Mga batang umiiyak. Matatandang nanginginig na hindi namin alam kung ano ba talaga ang nararamdaman.
at mga ina na halos mawalan ng pag-asa habang buhat ang kanilang mga anak na may sakit. Ang hangin sa baryo ay tila mabigat, puno ng pag-aalala at takot. Doktora, hindi ko na po alam ang uunahin. Parang doble ang bilang ng mga may sakit ngayon kumpara kahapon. Lahat sila sabay-sabay na dumarating at halos pare-parehong sintomas. Habang tumatagal, mas mabilis ding lumalala ang mga sugat nila. Natatakot ako na baka hindi na natin kayanin kung patuloy pang dadami ang pasyente. Mas lalo akong nag-aalala. Tingnan mo mga sugat nila. Parang nagiging malalalim na sugat mula sa mga butlig. Hindi na lang ito simpleng pantalo pasa, kundi mga sugat na nagbubukas at nagiiwan ng bakas sa balat. Kapag nagpatuloy ito, baka magdulot pa ng mas malalang impeksyon o lalo magpahina sa kanila. Kailangan natin magdesisyon kung paano natin sila mapoprotektahan habang naghahanap tayo ng lunas. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito. Para itong mga sugat na unti-unting nabubulok. Kung hindi natin agad matutuklasan ang pinagmulan nito at hindi tayo makakahanap ng lunas, baka tuluyang lamunin ng sakit ng buong baryo. At kung mangyari yun, baka wala na tayong magawa para mailigtas pa sila. Hindi lang buhay ang mawawala, kundi pati pag-asa ng mga tao rito. Kaya kahit mahirap, kailangan natin kumilos bago pang mahuli ang lahat. Habang seryoso kaming nag-uusap, dumating ang isang matandang lalaki. Payat ang pangangatawan, nanginginig ang mga kamay, at lubog ang mga mata. Marahan siyang naupo sa harapan namin, sa kadahan-dahang nag-angat ng tingin. Ramdam ko ang bigat ng kanyang titig. Tila ba may nais siyang sabihin, ngunit nag-aatubili. Pero di nagtagal, ay nagsalita rin siya. Ano man ang gawin ninyo, hindi nyo kami matutulungan. Hindi ito karaniwang sakit na dumapo sa amin at wala kayong kakayahang gamutin ito. Ano pong ibig ninyong sabihin, Manong? May alam ba kayo tungkol sa kumakalat na sakit dito sa inyong baryo? Hindi karaniwang sakit ang dumapo sa baryo, kundi isang sumpa. Sumpa? Anong sumpa ang tinutukoy nyo? Sabihin nyo, Manong. Anong sumpa ang sinasabi ninyo? May alam ba kayo kung saan ito nagmula? At paano ninyo sabing sumpa ang dahilan ng pagkakasakit ninyo rito sa baryo? Hindi nyo kami matutulungan. Wala na sino man na makakatulong sa baryong ito. Walang lunas! Walang lunas! Wala! Tatanungin pa sana namin siya nang bigla siyang tumayo sa pagkakaupo at nagmamadaling umalis. Hindi na niya itinuloy ang pagpapatingin sa amin. Laking pagtataka namin sa kanyang mga binitiwang salita at biglang pag-alis. Para bang may mabigat siyang nalalaman na ayaw niyang sabihin. At iniwan kaming nagtatanong kung anong misteryo ang bumabalot sa baryong yun. Doktora, bakit ganun ang sinabi niya? Totoo kayang nanggaling sa sumpa ang pagkakasakit ng mga tao rito sa baryo? Hindi tayo pwedeng basta maniwala sa sabi-sabi, Nurse Feli. Kailangan pa rin natin ng siyensya at ebidensya. Pero nakakapagtaka. Bakit siya biglang umalis? Nagpunta lang ba talaga siya rito para sabihin yun sa atin? Hindi ko alam kung dapat ba kaming maniwala sa sinabi ng matanda. Ngunit isang bagay ang malinaw. May kakaibang nangyayari sa baryong yon. Ngunit ang hindi namin inaasahan ay ang biglang pagdating ni Carmelo. Lumapit siya sa amin na seryoso pa rin ang mukha at makahulugan ang bawat titig, lalo na sa akin. Ilang saglit pa, nagulat kami ni Nurse Feli nang bigla siyang magsalita. Doktora, umalis na kayo sa lugar na to hanggat maaga pa. Wala kayong magagawa para matulungan ng mga tao dito. Ano? Teka, nakakapagsalita ka pala? Sandali, ikaw si Carmelo, hindi ba? Yung palagi nakatingin sa amin. Bakit mo sinasabi yan?
Mabuti nga't nandito kami. Gusto naming matulungan ng mga tao rito sa inyong baryo. Hindi niyo pa ba naiintindihan? Kailangan ninyong umalis dito sa lalong madaling panahon. Hindi kayo dapat magtagal dito. At sana, hindi na lang kayo nagpunta rito. Hindi niyo matutulungan ng mga tao dito sa baryo. Wala kayong magagawa. Ano man ang gawin ninyo. At bakit mo naman nasabi yan? Bakit mo kami pinapaalis? Ang mismong pinuno ng baryong itong humingi ng tulong para mapuntahan kayo rito ng aming medical team. Tsaka, nagpunta kami rito para tumulong. Ni hindi kami humingi ng kahit anong kapalit dahil gusto naming masolusyonan ang problema ninyo rito. Ang kumakalat na sakit sa mga tao. Alam namin na ngayon lang kami nakakita ng ganitong sakit. Ngunit bigyan ninyo kami ng pagkakataon na magsaliksik, pag-aralan at subukang hanapan ito ng lunas. Kahit mahirap, gagawin namin ang lahat para hindi tuluyang lamunin ng sakit ang buong baryo. Tama si Doktora. Gumagawa kami ng paraan para mabigyan ng lunas sa mga taga-baryo. Pero bakit mo sinasabing wala kami magagawa? May nagpunta rito kanina isang matandang lalaki. May sakit din siya. Akala namin magpapakonsulta. Pero sinabi rin niya ang tulad ng sinasabi mo na hindi raw namin matutulungan ng mga tao sa baryo. At wala kami magagawa laban sa kumakalat na sakit dahil ito ay sumpa. May alam ka ba tungkol sa sumpa na yon, Carmelo? May nalalaman ka ba kung saan nagmula ang sakit na ito? Basta, kahit anong gawin ninyo wala kayong magagawa. Mamamatay at mamamatay ang mga tao rito. Walang gamot, walang lunas. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo habang may pagkakataon pa. Ano ba talaga ang tinutukoy mo? Bakit walang lunas? Bakit wala kami magagawa? Bakit hindi magagamot ang sakit na to? At bakit mo sinasabi na kailangan na kami umalis dito? Ano ba talaga nangyayari rito, Carmelo? Alam kong may alam ka. Alam kong yan ang ibig mong ipahiwatig sa mga titig mo sa akin. Di ba? Yan ang gusto mong sabihin. Pero hindi mo masabi ng direkta. Matagal akong tinitigan ng misteryosong lalaki. Tila ba nag-aalangan kung sasabihin niya ang matagal nang nakatago sa kanyang isipan. Ang mga mata niya ay puno ng bigat. Parang pasan-pasan ng lihim na hindi dapat mabunyag. Napansin kong bahagya siyang nanginginig. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa galit. Sa katahimikan ng sandaling iyon, halos marinig ko ang malalalim niyang paghinga at bawat tibok ng aking dibdib ay tila kasabay ng bigat ng kanyang mga salita na hindi niya pa binibitawan hanggang sa muli siyang nagsalita. Basta, ang masasabi ko lang, sumpa ito. Walang lunas. Umalis na kayo bago pa mahuli ang lahat, bago pa kayo magsisi. Kapag nanatili kayo rito, baka pati kayo madamay. Hindi nyo naiintindihan. Hindi ito ordinaryong sakit. May dahilan kung bakit nangyayari ito sa baryo. At mas mabuti pang wag na ninyong malaman pa. Yun lang. Bigla na siyang tumalikod at palayong umalis. Natigilan kami ni Nurse Feli at napatingin na lang sa kanya habang unti-unti siyang naglalaho sa aming paningin. Doktora, parang may alam talaga si Carmelo. Bakit niya sinasabing sumpa ang may kagagawa ng kumakalat na sakit dito sa baryo? At bakit na tayo pinaaalis? Bigla na naman bumalik ang kaba ko. Baka ito na yung malas sa binanggit ni Mang Mario. Naalala mo ba, Doktora, yung nakita nating mga uwak na nagliliparan? Baka yun na ang senyalis. Baka nga may dalang kamalasan ng baryong ito kaya nagkakasakit ng gano'n ng mga tao. Baka tama si Carmelo. Baka kailangan na talaga nating umalis dito. Hindi, Nurse Feli. Walang kinalaman na nakita nating mga uwak sa nangyayari rito. Ang totoo, may nalalaman sina Carmelo at yung matanda kanina tungkol sa kumakalat na sakit. Pero hindi nila masabi ng direkta sa atin kung ano yon. At ang higit na nakapagtataka, pareho nilang sinasabi na walang lunas ang sakit na ito. Bakit? Anong klaseng sakit bang walang lunas? Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang dahilan. May itinatago sila sa atin at yon ang kailangan nating alamin. Pero, Doktora, ang sabi nila ka Hernan at Agor, may problema raw sa pag-iisip ang lalaki iyon. Hindi ba? Hindi kaya gawa-gawa lang din niya mga sinasabi niya kanina? Paano natin malalaman kung nagsasabi talaga siya ng totoo? Ano ka ba, Mang Mario? Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot dyan.
Pinakuha niyo sa akin yung ibang gamit sa sasakyan, di ba? Kaya narinig ko rin yung pinag-uusapan niyo kanina. Di ba dapat hindi niyo kinakausap ang lalaking yon? Sintu-sintu raw yon, kaya bakit kayo maniniwala sa mga sinasabi niya? Noong una, nagdadalawang isip ako. Pero iba kasi yung tono ng pananalita niya. Hindi siya tulad ng taong basta-basta lang nagsasalita. Parang may bigat, may pinanggagalingan. Kung hindi totoong sinabi niya, bakit pareho sila ng sinabi ng matandang nakausap namin kanina? Kaya hindi pwedeng nagkataon lang eh. Sa tingin ko, may itinatago sila at baka yun ang susi para maintindihan natin kung saan nanggagaling ang sakit na kumakalat dito. Ewan ko ba? Pero parang mula pa lang sa simula may itinatago na sa atin si Dr. Hernan. Bakit mo naman nasabi yan, Nurse Feli? Wala namang ginawa si Hernan at Agur kundi pakitaan tayo na maganda. Tapos bigla mo na lang silang pagdududahan. Basta, Doktora, pakiramdam ko may itinatago sila kahit pa magandang ipinakikita nila sa atin. Sa mga sandaling iyon, natitiyak kong may nangyayari sa baring yon na hindi pa namin alam. Kung ano man ang sumpa o kababalaghan na sinasabi ni Carmelo at ng matanda, kailangan naming malaman ang totoo. Dahil hindi namin matutulungan ang mga may sakit kung hindi namin matutuklasan ang punot dulo ng kanilang pagkakasakit. Lalo kong nakaramdam ng kaba. Pero kasabay noon ay matinding pagnanais na alamin ang sikreto ng lugar na iyon. Kahit na maaaring may kapalit na panganib ang pagtuklas namin ng katotohanan. Sa ikatlong araw ng aming medical mission, bagamat pagod na kami, patuloy pa rin ang aming pag-aalala sa mga pasyente at paghahanap ng lunas sa kanilang mga karamdaman. Subalit sa halip na gumaling, lalo pang dumarami ang nagkakasakit. At may ilan na ring pumanaw dahil hindi na kinaya ng kanilang katawan ng sakit. Maya-maya dumating sina Hernan at Agur na mabibigat ang mga mukha. Lumapit sila sa amin ni Nurse Feli. Doktora, may masama kaming balita. Ha? Ano po yun, Hernan? May mga namatay na sa aming baryo. Hindi bababa sa 20 ang mga nasawi at ang iba, isang buong pamilya pa. Walang natira sa kanila mula sa ama hanggang sa mga anak. Lahat sila tinamaan ng sakit at binawian ng buhay. At kung magpapatuloy pa to, baka mas marami pang mamatay. Ano? Diyos ko! Bakit ganun kabilis ang pagkalat ng sakit? Parang bawat araw mas lumalala at mas maraming nadadamay. Nakaka-alarma na ito, Doktora. Natigilan ako. Bumigat ang dibdib ko. Hindi ko napigilan ang mga luhang lumabas sa aking mga mata. Habang pinapakinggan ko ang balita, ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Hernan. Para bang unti-unting nadudurog ang puso ko sa kaisipang wala kaming sapat na magawa upang iligtas sa mga taong may sakit. Sa oras na yon, tanging panalangin at mabilis na pagkilos ang naiisip kong sandata laban sa isang kaaway na hindi namin makita. Hindi ko kasi natapos agad ang pagsasaliksik ko. Kasalanan ko to. Kung nahanap ko lang kaagad ang dahilan ng sakit, baka may nailigtas pa tayo. Baka hindi ganito karami ang namatay. Doktor ako. Tungkulin kong gamutin at iligtas ang buhay nila. Pero pakiramdam ko, nabigo ako. At mas marami pang masasawi dahil sa pagkukulang ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, Doktora. Alam namin na ginagawa mong lahat para mailigtas ang mga tao rito sa baryo. Walang sino mang may kasalanan dito. Hindi mo pinili ang nangyari at hindi mo rin ginusto na magkaroon ng kakaibang sakit dito. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Habang lumalaban ka, may pag-asa pa ang mga tao rito. Huwag kang umiyak, Doktora. Nakikita namin na ginagawa ninyo ang lahat ng makakaya ninyo. Malaki ang pasasalamat namin sa iyo at sa inyong grupo para matulungan ang buong baryo namin. Doon pa lang, napakalaking bagay na para sa amin. Hindi man natin agad malabanan ang sakit na ito,
Ang presensya ninyo ang nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa na kayanin namin to. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Doktora. Kung wala kayo rito, baka mas matagal na kaming nawala ng pag-asa. Ang bawat hakbang na ginagawa ninyo, kahit maliit man, ay nagbibigay ng dahilan para lumaban pa kami. Hindi ninyo kailangang sagutin mag-isa ang bigat ng sitwasyong ito. Kasama ninyo kami, at habang magkasama tayong lumalaban, may pag-asa pa tayong mapagaling ang aming baryo mula sa kumakalat na sakit na ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako hihinto. Itutuloy ko ang pagsasaliksik. Kailangan ko makahanap ng lunas para sa mga tao sa baryo. Hindi ko hayaang masayang ang bawat buhay na maaari pang mailigtas. Gagawin kong lahat dahil tungkulin ko ito bilang doktor. At higit pa riyan, dahil mahalaga sa akin ang buhay ng bawat isa sa inyo rito. Kayo na po ang bahala, Doktora. Nandito lang kami ni Agur, kasama ang iba pa naming kasamahan. Handang tumulong at sumuporta sa inyo. Hernan, hindi po ba kayo natatakot? Baka mahawa rin kayo ng sakit, lalo na't lagi kayong lumilibot sa buong baryo. Nangangamba rin ako. Pero sa palagay ko, matibay naman ang resistensya namin. Hindi kami basta-basta mahahawaan ng sakit. At kung sakali man, mas mahalaga sa akin na maipaglaban ang kaligtasan ng aming baryo kaysa manatili akong ligtas pero walang ginagawa. Lumipas ang mga oras. Kahit pagod na kami, patuloy pa rin naming tinutulungan ang mga may sakit. Subalit tila walang epekto ang aming ginagawa. Lalo pang dumarami ang nagkakasakit at mas marami ang namamatay. Maya-maya, biglang lumapit sa akin si Nurse Feli. Halos hingal na hingal at natataranta sa pagmamadali. Doktora! Doktora! Nabalitaan mo na ba? Ha? O bakit umahangos ka, Nurse Feli? Ano bang nangyari at sumisigaw ka? Ang mga bangkay ng mga namatay na taga-baryo, nawawala raw. Sabi ng kanilang mga kaanak, bigla na lamang sila naglaho at hindi na makita kung saan napunta. Ano? Paano nangyari yun? Doktora, ayon sa isang kaanak na nawala ng bangkay, pagtingin daw nila sa kabaong habang nilalamayan, bigla na lamang itong naglaho. Wala nang laman ng kabaong. Nawala ang bangkay sa loob. Ano? Sino naman ang kukuha ng mga bangkay? At ano naman ang mapapala nila kung kukunin nila ang mga yon? Doktora, iisa lang ang naiisip kong dahilan. Maaaring ang kumuha sa mga bangkay ay isang aswang na balbal. Aswang na balbal? Ano na namang aswang ang sinasabi mo? Ayan ka na naman, Nurse Feli eh. Puro aswang na lang nasa isip mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi natin dapat idinidikit sa mga pamahiin at kwentong bayan ng mga nangyayari. Kailangan nating hanapan ng scientificong paliwanag at konkretong ebidensya ang mga pangyayaring ito. Pero totoong sinasabi ko, Doktora. Walang ibang kukuha ng bangkay kundi ang aswang na balbal. Sila ang uri ng aswang na kumakain ng mga bangkay. At kung nawawala ang mga bangkay, iisa lang ang ibig sabihin. May aswang dito sa baryo. Hay nako! Kung ano-ano naman ang naiisip mo, mas mabuti pa, puntahan na lang natin ang pamilyang sinasabi mong nawala ng bangkay para makasiguro tayo. Tigilan mo muna ang tungkol sa aswang ha, Nurse Feli. Agad naming pinuntahan ang bahay ng pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Pagdating doon, nadatna na namin sina Hernan, Agur at ilan pang mga taga-baryo. Oh, Doktora, Nurse Feli, anong ginagawa niyo rito? Nabalitaan kasi namin na may mga bangkay raw na nawawala matapos pumanaw ang ilan sa mga may sakit. Kaya pinuntahan namin ang isa sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Totoo po ba ito, Hernan, na may mga nawawalang bangkay? Opo, Doktora. Totoo ang nabalitaan ninyo. Sa tingin namin, kinuha ng mga mababangis na hayop ang mga bangkay. Malapit kasi ang baryo sa gubat kaya malayang nakakagala ang mga ito rito. Baka naaamoy nila ang mga bangkay at pinupuntahan nila ang mga ito at kinukuha nila para kainin. Tama po si Hernan, Doktora. Nang makita ng mga kaanak ang kabaong, sira-sira na ito. Halatang pinagsisira ng mabangis na hayop, kaya malaki ang posibilidad na isang mabangis na hayop ang kumuha sa bangkay.
Biglang may naalala si Nurse Feli. Sandali. Baka yun ang narinig namin ni Doktora noong unang gabi namin dito. May kumakaluskos sa labas ng kubong tinutuluyan namin. Para may pilit na gustong pumasok. Nakakatakot. Anong ibig ninyong sabihin? Totoo ba ang sinasabi mong yan, Nurse Feli? Opo, Kahirnan. Malinaw na malinaw. Parang may gumagala sa labas ng kubo. Hindi namin alam kung tao o hayop kaya kinakabahan o takot na takot kami ni Doktora. Oo nga pala, Kahirnan. Nakalimutan namin sabihin. Nung gabing yun, may narinig kaming kakaibang ingay. Pero bigla rin itong nawala. Para bang may pumigil o nasaktan kaya tumigil sa pag-iingay. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano yun. Baka nga mabangis na hayop lang yun na naligaw sa gabi. Huwag kayong mag-alala. Magtatalaga ako na magbabantay sa labas ng tinutuluyan ninyong kubo. Huwag po kayong matakot. Mabangis na hayop lang talaga ang narinig ninyo sa labas ng kubo. Sanay na kami sa kanila rito, lalo na kapag gabi. Karaniwan, umaaligid sila kapag naaamoy ang mga tao o ang mga alagang hayop. Pero huwag kayong mag-alala, Doktora. Alam namin kung paano sila paalisin at kung paano kayo poprotektahan. Ay, sabi ko na nga ba. Mabangis na hayop lang talaga yung narinig natin, Nurse Feli. Ikaw kasi, kung ano-ano na naman ang iniisip mo, may paaswang-aswang ka pang nalalaman. Sabi ko na sa'yo, di ba? Hindi totoo ang aswang. Siya nga naman, Nurse Feli. Walang aswang dito sa baryo namin. Mga mababangis na hayop lang ang meron dito, kaya wala kayong dapat ipangamba. Habang kausap namin si Kahirnan, laking gulat ko nang muli kong nakita si Carmelo sa di kalayuan, Miss Ligaya. Nakatanaw siya sa amin at ramdam ko na naman ang makahulugan niyang mga tingin. Ilang sandali pa, napansin na rin siya ni Kahirnan at Agor. Nandyan na naman pala ang baliw na Carmelo na yan. Nabalitaan ko na kung ano-ano raw ang sinasabi sa inyo. Kung ano man ang sinabi niya, huwag kayong maniniwala. Wala sa tamang katinuan ng lalaking yan. Tama po si Kahirnan. Huwag kayong magpapadala sa mga salita niya. Kaya iniiwasan siya ng mga tao rito sa baryo dahil malaki na talaga ang problema niya sa utak. Kaya huwag niyo siyang pakikinggan. Ang ginagawa niya ay para lamang manggulo at manakot sa mga tao. Mas mabuti pang huwag niyo siyang patulan at kalimutan na lang ang mga sinabi niya. Hindi naman kami naniniwala sa sinabi niya. Alam naming may problema siya sa pag-iisip. Kaya hindi namin siya masyadong pinapansin. Pero aaminin ko, nakakaawa rin siya. Sa halip na husgahan, mas kailangan niya siguro ng tulong at pangunawa. Gayunpaman, hindi namin nahayaan makaapekto ang mga salita niya sa ginagawa naming misyon dito sa baryo. Mabuti kung ganon. Basta iwasan ninyo si Carmelo at huwag na ninyo siyang pansinin. Sige, mauna na muna kami. Kailangan pa naming puntahan ng iba pang pamilyang nawalan ng bangkay. Magkita na lang ulit tayo mamaya, Doktora. Nurse Feli. Sige po, Kahirnan. Salamat po. Pagkaalis ni Kahirnan at Agor, agad akong nalapitan ni Nurse Feli. Kita ko ang pagtataka sa kanyang muka. Doktora, bakit sinabi mo kina Kahirnan na hindi ka naniniwala sa sinabi ni Carmelo? Kanina lang, sabi mo, gusto mong malaman ang totoong nangyayari sa baryo nito. Sinabi ko lang yon para maniwala sila na wala tayong pakialam sa sinabi ni Carmelo. Pero ang totoo, ramdam ko na may gustong sabihin sa atin ng lalaking yon. Kailangan natin siyang makausap. Halika, lapitan natin siya. Naroon siya. Aba, teka. Nasaan na siya? Kanina nandun lang siya sa ilalim ng puno. Nakatayo at nakatingin sa atin. Nahihiwagaan na rin ako sa Carmelo na yan. Halika nga, Doktora. Hanapin natin ang misteryosong lalaking yon. Nandito lang siguro yon nagpapagala-gala. Oo. At kung hindi natin siya matagpuan, puntahan na lang natin ang bahay niya sa gubat. Hindi ba't sabi ni Agor, doon siya nakatira? Saan naman natin siya hahanapin sa gubat, Doktora? Hindi natin kabisadong lugar na yon. Baka maligaw pa tayo. O kaya may masamang mangyari sa atin doon. Hindi ba't doon daw nanggagaling ang mga mababangis na hayop na gumagala rito sa baryo? Baka mamaya doon pa tayo malapa ng mga yun. Tsaka hindi pa tapos.
kailangan pa nating tulungan ng mga kasama natin na naiwan sa medical mission. Kaya na ng mga kasamahan natin ang mga pasyente ron. Ang pinakamahalaga ngayon, mahanap natin si Carmelo. Huwag ka mag-alala. Sa palagay ko, sa gabi lang gumagala mga mababangis na hayop. Halika na, bilisan natin, Nurse Feli. Sige na nga, doktora. Kung hindi lang tayo close eh. Hinanap namin si Carmelo sa buong baryo, ngunit hindi namin siya natagpuan. Kaya kapwa kami kinabahan. Tinungo na rin namin ang gubat upang puntahan siya sa mismong bahay niya. Nagtanong-tanong kami sa mga nakasalubong na taga-baryo kung saan ang daan patungo ron. Habang naglalakad kami ni Nurse Feli, wala kaming ibang nakikita kundi ang matataas na puno at makakapal na mga halaman. Ang nilalakaran namin ay malubak na daan, puno ng mga tuyong dahon na nagkalat sa lupa. Maya-maya, napansin namin na tila pareho na lang ang mga lugar na dinaraanan namin. Para bang paikot-ikot na lang kami sa iisang daan. Walang malinaw na patutunguhan. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay mas lalo pang dumidilim ang paligid at ang bawat kaluskos ng dahon ay parang may bantang nakatago sa ilalim ng mga anino ng gubat. Doktora, naliligaw na yata tayo. Nakita ko na ang punong akasya na yung kanina. Parang paulit-ulit na lang tayong dumaraan dito. Dapat kasi hindi na tayo nagpunta rito para hanapin ang lalaking yun. O kaya dapat isinama na lang natin si Mang Mario. Malay ko ba na napakalaki pala ng gubat na to at nakakalito ang mga daan? Diyos ko, paano kaya tayo makakaalis dito? Namamalig na yata tayo, doktora. O di kaya naiengkanto. Balik na rin natin ang suot nating damit. May paniniwala ang matatanda kapag may taong naliligaw sa gubat o bundok at pakiramdam niya iniikot-ikot o pinaglalaruan siya ng mga engkanto o maligno. Ang pagbabaliktad ng suot na damit ay nakakatulong para malito o mawala ng kapangyarihan ng mga ito. Sigurado ka ba dyan? Effective ba yan? Wala namang masama kung susubukan natin, hindi ba? Sundin mo na lang ako, doktora, para makaalis na tayo rito. Sige na nga. Wala naman akong choice. Matapos naming baliktarin ang aming mga damit, bigla kaming nakarinig ng mga kaluskos sa paligid. Ano yun, doktora? May kumakaluskos. Yung kaluskos na yun, yun din ang narinig natin noong unang gabi natin dito, sa labas ng kubo. Doktora, anong gagawin natin? Mga mababangis na hayop yan. Parang aatakihin tayo. Akala namin, mga kaluskos lang ang magpapatindig sa balahibo namin. Ngunit hindi lang yun ang narinig namin. Nakarinig din kami ng mga pag-angil mula sa kung anumang nilalang sa paligid. Mababa, garalgal. Ngunit habang tumatagal, ang tunog ay nagiging mas kahindik-hindik. Nagkatinginan kami ni Nurse Feli. Walang makapagsalita at sa bawat iglap ng katahimikan ay lalo lamang lumalakas ang pag-angil. Unti-unting lumalapit sa aming kinaroroonan. Nurse Feli, may umaangil. Mukhang mabangis na hayop nga. Doktora, parang hindi hayop yan. Parang pag-angil ng halimaw. Ayan ka na naman eh. Mabangis na hayop lang yan. Anong halimaw ang pinagsasabi mo? Pakinggan mo maigi, doktora. Hindi yan tunog ng hayop. Mas nakakatakot yung naririnig nating pag-angil. Kaya halimaw yan. Diyos ko, ayoko pang mamatay, doktora. Halika na, doktora, tumakbo na tayo. Miss Ligaya, bigla akong hinila ng Nurse Feli sa braso. Halos kalad ka rin na rin niya ako. Mabilis kaming tumakbo. Habol hininga. Habang sa likod namin ay rinig na rinig ang mga mabibilis na yabag sa lupa at ang nakakapangilabot na pag-angil ng nilalang na hindi namin nakikita. Ang bawat yabag ay papalapit ng papalapit at ramdam ko ang panginginig ng lupa sa bawat hampas ng mga paa nito.
Hindi ko alam kung saan kami patutungo. Basta tanging nasa isip namin ay makalayo. Ngunit habang tumatakas kami, naramdaman kong parang mas marami pang mga yabagang sumusunod. Hindi lang iisa ang humahabol sa amin. Huwag kang hihinto, Doktora. Kung ayaw mong pagpistahan ng mga halimaw. Napapagod na ako, Nurse Penny. Hindi ko na kaya. Bibigay ng mga paa ko. Di nagtagalay na pasubsob na ako sa lupa sa sobrang pagod. Hindi ko na kinaya. Pilit pa rin akong hinihilan ni Nurse Feli. Pero namamanhid na ang mga binti ko. Hindi na talaga ako makatayo. Tumayo ka dyan, Doktora. Ayan na sila. Hindi nila tayo pwedeng abutan. Iwan mo na ako rito. Nurse Feli, iligtas mo sarili mo. Humingi ka ng tulong kay Hernan. Hindi kita pwedeng iwan dito, Doktora. Hindi kakayanin ang konsensya ko. Kung may mangyari sa'yo, paano ko haharapin ang pamilya mo? Paano ko sasabihin sa kanilang pinabayaan kita, ha? Hindi kita iiwan dito, Doktora. Hindi. Pareho tayo mapapahamak kapag hindi mo ko iniwan. Nurse Feli, sige na. Iligtas mo sarili mo. Umalis ka na. Humingi ka ng tulong sa mga tao sa baryo. Nasa ganun kaming tagpo nang bigla naming nakita ang dalawang napakalaking asong kulay abo sa aming likuran. Nanalisik ang kanilang mapupulang mga mata at nakakapanindig balahibo ang kanilang malalaki at matutulis na ngipin. Diyos ko, Doktora! Hindi yan ordinaryong hayop. Aswang yan. May ganyan ba kalaking aso? Wala. Parang kasing laki na ng kalabaw yan eh. Mga aswang yan, Doktora. Oo nga. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking aso sa buong buhay ko. At ang itsura nila, nakakatakot. Ganyan ba talagang itsura ng aswang? Oo, Doktora. Nakakapag-anyong hayop ang mga aswang. Pwede sila maging aso, pusa, ibon, kahit ano. Halika na, tumakbo na tayo, Doktora. Gagawin tayong pagkain ng mga yan. Hindi ko na kayang tumakbo. Iwan mo na ako, Nurse Feli. Tumakas ka na. Bilisan mo na. Alis na. Ngunit bago pa siya makasagot, dumating ang isa pang malaking asong kulay abo. Kamukhang kamukha yun ng dalawang asong humahabol sa amin. Laking gulat namin nang bigla nitong sinunggaban ng dalawa, na para bang nilalabanan niya ang mga ito. Tingnan mo, Nurse Feli. Inaaway ang dumating na asong yung dalawang aso na gustong sumugod sa atin. Oo nga, Doktora. Mukhang mas malakas yung bagong dating na dambuhalang aso kaysa sa dalawa. Pero aswang din yan, Doktora. Tingnan mo, kamukha rin niya yung dalawa. Kulay abo siya at may matutulis na ngipin. Maya-maya, hindi na nakatagal ang dalawang aso sa laban at tumakbo na palayo. Naiwan ang bagong dating na damuhalang aso. Titig na titig ito sa amin. Ngunit hindi tulad ng dalawa na nanilisik ang mga mata. Ang mga mata nito ay tila nangungusap. Para bang may nais ipahiwatig. Ilang saglit pa, bigla rin itong tumakbo palayo at tuluyang naglaho sa aming paningin. Umalis na rin siya. Ay, Diyos ko, Doktora. Muntik na tayo mamatay. Magbuti na lang at iniligtas tayo ng mabait na aswang na yun. Hindi ko akalain na totoo pala talaga ang mga aswang. Kung hindi pa natin naranasan ito, hindi ako maniniwala. Ngayon, natatakot ako. Hindi lang para sa atin, kundi para sa buong baryo. Ngayong nalaman natin na may mga aswang na gumagala dito sa gubat. Nanganganib din ng mga taga-baryo. Tama ka, Nurse Feli. Hindi mabangis na hayop ang narinig natin noong unang gabi natin dito. Aswang yun na gustong pumasok sa kubo. At ang pagkawala ng bangkay ng mga namatay na may sakit, malamang kagagawan din ng mga aswang. Sabi ko na sa'yo, Doktora, totoong mga aswang. Yung mga humabol sa atin at pati na rin yung nagligtas sa atin, mga aswang silang lahat.
Noon, hindi ako naniniwala na may mga mabubuting aswang para sa akin kasi lahat sila masasama at kumakain ng tao. Pero ngayon, nagbagong paniniwala kong yun ang iligtas tayo ng isang aswang. Bakit kaya tayo iniligtas ng aswang na yun, Nurse Feli? Hindi ko masasagot yan, Doktora. Pero marahil, iba siya sa mga kasamahan niya. Baka mayroon pa rin kabutihan sa puso niya kahit isa siyang aswang. O baka may dahilan siya na hindi natin alam. Habang hindi rin kami makapaniwala sa mga nangyari sa loob ng gubat, bigla naming narinig ang isang pamilyar na boses mula sa aming likuran. Anong ginagawa niyo rito sa gubat? Hindi niyo ba alam na delikado rito? Sabay kaming napalingon. Nakita namin si Carmelo. Seryosong nakatingin sa amin. Carmelo, ikaw pala. Mabuti at nakita ka namin. Kanina ka pa namin hinahanap eh. Ay, Diyos ko, Carmelo! Bakit ngayon ka na nagpakita? Kanina ka pa namin hinahanap sa baryo pero hindi ka namin makita. Kaya pati dito sa gubat kung saan ka raw nakatira pinuntahan ka namin. Pero hindi rin namin natagpuan ang bahay mo. Hinabol pa kami at muntikan ng atakihin ng mga aswang. Mabuti na lang at may isang mabait na aswang na tumulong sa amin. Bakit niyo ako hinahanap? Hindi dapat kayo nagpunta dito sa gubat. Mapanganib dito. Tama kayo, may mga aswang nga rito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umalis na kayo. Huwag lang dito sa gubat, pati sa baryo. Bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo kung saan man kayo. Pero Carmelo, may sinumpaan kaming tungkulin. Hindi kami basta pwedeng umalis dito hanggat hindi namin natatapos yun. Gusto namin mabigyan ng lunas ang sakit ng mga tao dito sa baryo ninyo. Gusto namin gumaling sila. Mahirap ba intindihin yun? Alin? Ang pagaling ng mga tao? Sinasabi ko na sa inyo, hindi nyo sila matutulungan. Walang sino man ang makakagamot sa kanila. Kahit ang magagaling na albularyo, wala rin magagawa. Kahit pa ang siyensya, walang silbihan dito, kaya wag na kayong umasa. Bakit, Carmelo? Bakit walang lunas? Bakit hindi nagagamot? Ano ba talaga ang sakit ng mga tao sa baryo? Sabihin mo nga sa amin ang totoo. Carmelo, ano ang nalalaman mo sa mga nangyayari sa baryo? Sinasabi ni Hernan na may problema ka raw sa pag-iisip. Sabi nila, dapat lumayo kami sa'yo at huwag makipag-usap. Totoo ba ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo? O mayroong mas malalim na dahilan kung bakit gusto nilang ilayo kami sa'yo? Wala na kayong pakialam kung ano o kung ano pa man yung nangyayari dito. Kung ayaw ninyong mamatay, sundin niyo ako. Hindi lang ang mga nagkakasakit ang nanganganib ang buhay dito. Pati kayong mga dayo. Idadamay rin nila kayo. Kaya kung ako sa inyo ngayon pa lang, umalis na kayo. Sinong sila? Bakit nila kami dadamay? May kakaibang nangyayari rito, no? Sumagot ka. Hindi kami aalis dito, Carmelo, hanggat hindi mo ipinapaliwanag sa amin kung ano ang totoong nangyayari sa baryong ito. Tama si Doktora. Hindi kami aalis dito. Sabihin mo muna sa amin kung anong ibig mong sabihin na pati kami ay nanganganib. Kasi hindi namin maintindihan. Ano ba talagang itinatago ng baryo na ito? At ano ang kinalaman mo sa lahat ng ito, Carmelo? Ang tigas talaga ng ulo ninyo. Nasa panganib na nga ang buhay ninyo eh. Ayaw nyo pang sumunod. Sabihin mo sa amin ang mga nalalaman mo, Carmelo. Kung hindi, hindi kami aalis dito. Gusto niyo talaga malaman ng totoo? Pues wag tayo rito. Doon tayo sa bahay ko. At sasabihin ko sa inyo lahat ng gusto ninyo malaman. Sumunod kayo sa akin. Nagmamadali siyang tumalikod at pinasunod niya kami sa kanya. Hindi pa man nakaka-recover ang mga binti ko sa sobrang pagtakbo. Sa lakaran na naman kami napalaban ni Nurse Feli. Parang nasa pinakapusod na kami ng gubat. Dahil halos hindi na pinapasok ng liwanag ang lugar na yon. Dahil sa mga malalaking puno. Hanggang sa may matanaw kaming kubo sa di kalayuan. Nandito na tayo. Ito ang bahay ko. Tara, pumasok kayo. Ang layo pala ng bahay mo. Kaya pala hindi namin mahanap. Nagkandaligaw-ligaw pa kami rito sa gubat. Muntik pang mapatay ng mga aswang. Pero, in fairness, tahimik dito, Doktora. Nakaka-relax ang vibes. Malayo tayo sa problema na nangyayari sa baryo. Kung hindi lang delikado, baka gusto ko na rin tumira sa ganitong lugar. Pagpasok namin sa loob,
Hindi namin inaasahan na napakalinis at maayos ang bahay, Miss Ligaya. Parang hindi lalaki ang nakatira. Maayos sa mga kasangkapan. Nakapulido ang pagkakaayos ng mesa, upuan at iba pang gamit. Walang kahit anong alikabok o kalat na makikita. May mga nakasabit na parang lumang larawan at ilang antigong gamit na lalong nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa lugar. Upo kayo. Sasabihin ko sa inyo ang gusto ninyo malaman. So, ano ba talaga ang totoo? Sabihin mo na sa amin. Kailangan nyo nang lisanin ang lugar na to sa lalong madaling panahon dahil nanganganib na rin ang buhay ninyo. Ang may kagagawa ng pagkakasakit ng mga tao ay aswang. Ano? Hindi agad kami nakapagsalita ni Nurse Feli sa sinabi ni Carmelo. Parang nilulunok pa ng isipan namin ang narinig. Aswang daw ang sanhi ng pagkakasakit ng mga tao sa baryo. Aswang? Sila ang dahilan ng pagkalat ng kakaibang sakit dito sa baryo? Oo, doktora. Mga aswang ang dahilan ng malubhang sakit ng mga tao dito. At ang mga nakikita ninyong aswang, hindi lang sila ilan. Marami sila. Isang buong tribo na naninirahan sa kakahuyan ng gubat. Mga balbal ang tawag sa kanila. Kumakain sila ng bangkay ng tao. Kaya rin nilang mag-anyong hayop tulad ng malalaking aso at malalaking uwak. Sabi na nga ba, yung mga malalaking uwak na nakita natin noong papunta tayo rito sa baryo. Mga aswang yon. Diyos ko! Papunta pa lang pala tayo rito, nakaabang na sila sa atin. At tama rin ako na aswang na balbal ang kumukuha ng mga taong namamatay dahil sa kakaibang sakit dito sa baryo. At hindi yung tagagawa ng mababangis na hayop. Di tama pala yung sinasabi ng matandang lalaki sa amin na walang sino man na makakagamot sa mga tao rito. Pero anong ibig sabihin niyang sumpa ang may kagagawa ng pagkakasakit ng mga tao? Sino matandang lalaki? Yung nakita kong kausap ninyo? Oo, siya nga. Yung matandang may sakit na inakala namin magpapacheck up pero kung ano-ano nang palang sinasabi sa amin. Ang matandang yon ay si Mang Narsing. Isa lamang siyang ordinaryong tao. Pero kilala niya ang mga aswang na nagpapahirap sa buong baryo dahil dati silang magkakaibigan. Tanggap ni Mang Narsing ang tunay na pagkatao ng kanyang kaibigan kahit isa itong aswang. Subalit nung matuklasan niya ang kasamaan na ginagawa nito, kinontra niya ito at tumangging suportahan. Dahil dito, hinawaan din siya ng sakit ng mga aswang. Kaya pala kung makapagsalita siya, alam na alam niya ang dahilan ng pagkakasakit ng mga tao. Pero paano ba binibigyan ng mga aswang ng kakaibang sakit ng mga tao rito sa baryo? At bakit nila ginagawa yun? Hindi lahat ng mga aswang ay nagbibigay ng sakit. Isa lang ang gumagawa nito, yung kanilang pinuno. Kapag mahimbing nang natutulog ang biktima, palihim niyang itutusok ang kanyang dila sa kahit anong parte ng katawan na to. Doon niya isasali ng laso na nagdudulot ng karamdaman. Kapag nahawaan ng isang tao, mabilis tong kumakalat. Kahit simpleng hawak lang sa katawan ng biktima, maaari nang mahawa ang iba. Kaya mabilis dumadami ang sakit dito sa baryo. Diyos ko! Kaya pala parang walang katapusan ng pagkakasakit ng mga tao rito. Akala namin karaniwang karamdaman lang yun. Yung pala, gawa ng aswang? Kung ganito ang paraan ng mga alagad ng dilim na yon, paano pa maililigtas sa mga tao sa baryo? Pero bakit niya ginagawa yun, Carmelo? Hindi ba niya alam na kapag naubos ang mga tao rito, mawawalan din sila ng pagkain? Alam niya yung doktora. Pero para sa pinuno, mas mahalaga ang kalusugan. Kapag naubos ang mga tao rito, lilipat lang sila sa ibang lugar upang doon sila mambibiktima. Doon sila magpapakalat ng sakit. Pero, ang sabi mo, wala talagang lunas? Wala bang kahit anong paraan para magamot ang sakit? Wala. Kahit pinakamagaling na albularyo o doktor, wala makakagamot. Ang sakit na dulot ng pinuno ng aswang ay hindi nawawala. Ang tanging paraan lang, kailangan mamatay ang pinuno dahil ang kanyang buhay at ang sakit ay magkarugtong. Habang siyang nabubuhay, patuloy nakakalat ang karamdaman. Pero kapag namatay siya, mawawala ang sakit at gagaling ang lahat ng tao. Ngunit hindi basta-basta mapapatay ang pinuno ng mga aswang. Malakas siya, kaya malabong magtagumpay ang sino mang susubok na kalabanin siya. Hindi lang lakas ang meron siya kundi kapangyarihang hindi kayang tapatan ng ordinaryong tao. May paraan naman pala eh. Bakit hindi mo sabihin sa mga taga-baryo? Magtulong-tulong kayo para mapuksa ang mga aswang na yan. Tama si doktora.
Alam mo palang may aswang dito. Bakit hindi mo ipaalam kay Kahernan? Siya ang pinuno ng baryo. Sigurado may magagawa siya. Paano niyo naman sasabihin sa pinuno ang problema kung siya mismo ang pinagmulan ng problema? Anong ibig mo sabihin? Si Kahernan, ang pinuno ng baryo na ginagalang at sinusunod ng lahat. Siya ang pinuno ng mga aswang. Ano? Diyos ko! Nanlaki ang mga mata namin sa ibinunyag ni Carmelo. Hindi kami makapaniwala na ang taong nagpakita sa amin ng kabaitan at malasakit ay siya palang may kagagawan ng pagkakasakit at pagkamatay ng mga tao sa baryo. Kaya pala kahit anong ganda ng pakikitungo niya, hindi ko siya lubos na mapagkatiwalaan. Yung pala, isa siyang aswang. Niloko niya tayo, doktora. Pinaniwala niya tayo mabait at mapagkalinga siyang pinuno. Pero ang totoo, may madilim siyang lihim na itinatago. Ginamit lang niya ang kabaitan para takpan ang kasamaan niya. Pero, kung aswang na balbal si Kahernan, hindi ba dapat may kakaiba siyang amoy? Mabaho? Kasi ang alam ko, may mabahong amoy ang mga balbal eh. Bakit wala kaming naaamoy na mabaho sa kanya? Yun ang dahilan kaya may kakaibang kapangyarihan si Kahernan para itago ang tunay niyang amoy. Pati ang mga kasama niyang aswang, nagagawa nilang maitago ang kanilang mga mababahong amoy dahil pinapagamit din sila ng kapangyarihan ng kanilang pinuno. Kaya't walang sino mang ordinaryong tao ang nakakaamoy ng kanilang tunay na amoy. So hindi pala totoo ang pinapakita niya sa atin. May madilim at nakakarimaring na sikreto pala siyang itinatago. Habang pinapaniwala niya tayo mabuting pinuno siya, unti-unti naman pala niyang pinapatay ang mga tao sa baryo. Mas malala pa siya kesa sa iniisip natin. Isang traidor na nagtatago sa anyo ng tao. Hindi lang siya. Pati yung kanang kamay na nakasunod sa kanya palagi. Si Agur. Aswang din yon. Pati yung iba pa nilang mga kasama. Diyos ko, baka sila ang kumakaluskos sa labas ng kubo na tinutuluyan natin, doktora. Kung nagkataon, muntikan na pala nila tayo mabiktima. Kaya nila sinasabi na may problema ako sa pag-iisip dahil ayaw nilang lumapit ako o makipag-usap kayo sa akin. Ako lang kasi ang tunay na nakakaalam ng sikreto nila. Pero hindi ako baliw. Doktora, matino ako. Hindi totoo ang mga paninira nila sa akin. Kaya pala pilit ka nilang sinisiraan dahil ayaw nilang mabunyag ang kahindik-hindik nilang lihim. Pero Carmelo, kailangan pa rin malaman ng mga tao ang totoo. Hindi natin pwedeng hayaang patuloy silang malinlang at mamatay ng walang kalaban-laban. Kung tayo lang ang nakakaalam ng kasuklam-suklam na katotohanan, responsibilidad natin na ipaglaban ang katotohanan. Huli na, wala nang panahon. Hindi na maililigtas ang mga taga-baryo, ang sarili nyo na lang ang unahin ninyo. Narinig ko mismo si Kahernan na nagsabi kay Agur na balak niya kayong patayin. Gagawin din nila kayong handa sa pista nila bukas. Kailangan daw nila ng maraming ihahain kaya hindi na kayo ligtas dito. Kailangan nyo nang umalis bago lumubog ang araw. Kapag naabutan kayo ng dilim, isasara na nila ang daanan. Wala na makakawala. Ano? Pati kami? Balak nilang gawing pagkain? Kaya pala may mga aswang na sumugod sa atin kanina, doktora. Gusto nila tayong tsugihin. Kailangan nating sabihan ng mga kasama natin na mag-impake na at aalis na tayo rito, Nurse Feli. Ayokong isang kala ng buhay nila para lang sa kapritsyo ng mga halimaw na yon. Halika na, bilisan na natin. Oo, doktora, sige. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo makaalis. Pero pagbalik nyo sa baryo, huwag kayong magpapahalata na alam nyo na ang totoo, lalo na kina Kahernan at Agur. Kapag nalaman nila na may alam kayo, hindi na kayo makakaalis dito ng buhay. Magkita-kita na lang tayo sa bukana ng gubat. Sa harap ng malaking puno ng balete. Hihintayin ko kayong lahat doon at sabay-sabay tayong tatakas. Lalong bumigat ang pakiramdam ko sa mga revelasyong narinig namin. Ang pinunong inaasahan naming tutulong upang malunasan ang kumakalat na sakit sa baryo ay siya pa palang pinakamapanganib na kaaway. Ang pasimuno ng lahat ng paghihirap ng kanyang nasasakupan. At ngayon, kailangan naming humanap ng paraan upang makatakas sa lugar na yun. Kahit mabigat sa kalooban, naiwan ang mga inosenteng tao na hindi na namin magagawang tulungan bago pa mahuli ang lahat. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, Carmelo. Pero may tanong lang ako sa'yo. Ano yun, doktora?
Kung matagal mo nang alam ang ginagawa ni Ka Hernan, bakit hindi kanya pinapatay? Madali lang dapat para sa kanya yon, di ba? Kapag pinatay ka niya, hindi kakalat ang sekreto nila. Pero buhay ka pa rin hanggang ngayon, Carmelo. Anong meron sa'yo na hindi namin alam? May hawak ka bang kapangyarihan laban sa kanila? O baka naman, isa ka rin sa kanila? Dahil malaki ang utang na loob ni Ka Hernan sa aking ama, kaya hindi niya ako magawang patayin o ipapatay sa mga kasama niyang aswang. Noon, iniligtas ng aking ama ang dating pinuno ng aswang. Ang ama ni Ka Hernan na si Ka Pedro. Mula sa mga taong nagbabalak na wasakin ang kanyang buhay. Sa kabila ng pagkakaiba nila, naging matalik na magkaibigan ang aking ama at si Ka Pedro. Dahil doon, hanggang ngayon, nananatiling malaki ang utang na loob ni Ka Hernan sa aking pamilya. At yun ang tanging dahilan kung bakit nananatili akong buhay. Kaya pala puro paninira ang ginagawa nila sa'yo. Sinisiraan ka nila sa amin. Sila sabi nilang may sira ka sa ulo para walang sino man ang lumapit at makipag-usap sa'yo. Para manatili kang nag-iisa at walang maniniwala sa'yo. Pero sa mga isiniwalat ni Carmelo, ramdam ko may mga bagay siyang hindi sinasabi. Nakikita ko sa kanyang mga mata na may lihim pa siyang itinatago. Ngunit pinili ko na lang manahimik. Ang mahalaga, kakampi namin siya. At siya ang makakatulong sa amin upang makatakas mula sa lugar na yon. Bilisan ninyo! Kailangan natin makarating sa sinasabi kong lugar bago pa mag-alas 4 ng hapon. Nagkakaintindihan ba tayo, Doktora? Oo, Carmelo. Naiintindihan namin. Sige, mag-ingat kayo. Uulitin ko. Huwag kayong magpapahalata sa kanila na may alam na kayo. Sinamahan kami ni Carmelo palabas ng gubat. Pero hindi niya kami sinamahan hanggang sa lugar kung saan ginaganap ang medical mission. Baka raw kasi makita pa siya ni Ka Hernan. Ngunit pagdating namin doon, labis ang aming pagkagulat. Wala nang tao ron. Wala na ang aming mga kasama. At maging ang mga pasyenteng nagpapagamot ay wala na rin. Hindi ba hanggang alas 4 pa ang medical mission natin? Bakit wala ng tao rito? Hindi ko rin alam kung bakit ang aga nilang nag-pack up, Doktora. Hindi kaya may nangyari? Ano naman yun, Nurse Feli? Hindi na niya ako nasagot sapagkat dumating na si Ka Hernan at Agor. Bigla kaming binalot ng kaba sa kanilang presensya. Dahil batid na namin ng mga aswang sila. At kahit nakangiti silang humarap sa amin, ramdam naming may kakaiba sa kanilang mga titig at kilos ng mga sandaling yun. Oh, Doktora, Nurse Feli, kanina pa tapos ang medical mission nyo. Wala na rin kasi nagpapagamot kaya sinabi ko na lang sa mga kasama ninyo na ipagpatuloy na lang bukas ang ginagawa nila at pumunta muna sa bahay ko. May munting salo-salo kasi, kaarawan ng kapatid ko. Naroon na silang lahat, kayo na lang ang hinihintay. Sumama na kayo sa amin. Maraming pagkain at may inuman din doon. At kung hindi kayo umiinom, pwede naman kayong huwag uminom. Alam natin na may pinagdadaanan ng baryo, pero hindi naman masamang magkasiyahan kahit sandali. Ka Hernan. Doktora, Nurse Feli, ngayon nyo pa ba kami hindi pagbibigyan? Huwag naman ninyo kaming ipahiya. Huwag kayong mag-alala, masaya ang selebrasyon. Pansamantala natin makakalimutan ng problema rito sa baryo. Halina kayo, sumama na kayo. Kinakabahan kami ni Nurse Feli noong mga sandaling yon. Ngunit pinilit naming itago para hindi nila mahalata. Kaya wala kaming nagawa kundi sumama na lamang sa kanila. Habang naglalakad, lalo pang bumigat ang kaba sa dibdib ko. Hanggang sa makarating kami sa bahay ni Ka Hernan na nasa pinakadulo ng baryo. Malaki yon. Malayong malayo sa karaniwang bahay na gawa lamang sa sawali. Kawayan o kahoy na karaniwang bahay ng mga tao ron. Ang bahay niya ay gawa sa semento. Matibay, matayog at kakaiba. Ngunit sa aking mga mata, lalo lamang nitong pinatindi ang hindi maipaliwanag na kaba na patuloy na gumagapang sa akin.
Ang laki naman pala ng bahay ninyo, Ka Hernan. At saka... Naramdaman ko na lang na may malakas na pumalo sa ulo ko, Miss Ligaya. Nagdilim ang paningin ko at nawalan na ako ng malay. Pagmulat ng aking mga mata, laking gulat ko nang makita ang aking kinaroroonan. Nakakulong ako sa isang malaking kulungan na gawa sa bakal na nasa loob ng isang madilim na kwarto. Ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa maliit na bintana sa mataas na bahagi ng dingding. Agad kong hinanap si Nurse Feli, ngunit wala siya ron. Maya-maya, nakita akong bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok doon ang isang pamilyar na muka. Anong ibig sabihin nito, Ka Hernan? Bakit ako nakakulong dito? Nasaan si Nurse Feli at ang mga kasama namin? Masasagot ang mga tanong mong yan mamaya. Sa ngayon, diyan ka muna, doktora. Hanggang sa sumapit ang bisperas ng pista. Mamayang gabi na yon, kaya makakalabas ka rin mamaya. Akala nyo ba hindi namin alam ang kasamaan na ginagawa ninyo? Alam na namin, Ka Hernan. Kayo may kagagawa ng pagkakasakit ng mga tao rito sa baryo. Binibigyan nyo sila ng lason para magkaroon sila ng sakit at pagkatapos mamamatay sila. Kunwari pa kayo mabait at may concern sa mga tao rito. Pero ang totoo, demonyo ka at ang mga kasama mo. Ginagamit nyo ang sakit ng mga tao para kapag namatay sila, mas marami kayo makukuhang pagkain. Alam ko, kaya nga nakakulong ka riyan, hindi ba? Dahil nalaman mo na ang lahat, ang pinakatatago naming sikreto. Akala nyo siguro hindi ko malalaman na nakipag-usap kayo kay Carmelo, no? Nakinantanan niya kami sa inyo. Hindi talaga mapigilan ang bibig ng lalaking yon. Nagpapasalamat kami kay Carmelo dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi namin malalaman ang mga kademonyohan ninyo. Mga halimaw! Nasaan si Nurse Feli? May alam din siya, kaya dapat narito siya sa kulungan kasama ko. Saan ninyo siya dinala? Oo, alam ko ring may alam na siya. Pero nasa ibang lugar na siya ngayon, doktora. Doon namin siya dinala, pati na ang iba mong kasama. Pero huwag kang mag-alala. Magkikita rin kayo mamaya sa bisperas ng pista. Huwag niyo silang sasaktan! Nakikiusap ako sa inyo! Huwag niyo silang sasaktan! Yung iba namin kasama, wala silang alam, kaya huwag niyo silang gagalawin! Pero hindi niya ako pinakinggan. Tahimik lang siyang tumalikod at lumabas ng madilim na kwartong kinaroroonan ko. Naiwan akong mag-isa, nakakulong at nilalamon ng takot sa maaaring mangyari. Hindi ko na malaya ng paglipas ng oras. Nang muli akong tumingin sa bintana, madilim na at lalo pang nagdulot ng bigatang dilim sa kinaroroonan ko. Maya-maya bumukas ang pinto at may pumasok na 2 lalaki. Binuksan nila ang kulungan at agad ko silang namukaan. Sila ang palaging kasama ni Ka Hernan at Agor kapag naglilibot sila sa baryo. Mahigpit nila akong hinawakan, tinalian ang aking mga kamay at inilabas mula sa madilim na kwartong yun. Saan ninyo ako dadalhin? Bitiwan niyo ako! Mga walang hiya kayo! Nasaan ang mga kasama ko? Anong ginawa niyo sa kanila? Hindi sila sumagot sa mga tanong ko hanggang sa mailabas nila ako sa kinaroroonan ko. Pagdating namin sa labas, kahit madilim, nasisinaga naman ang liwanag ng buwan ng paligid. Dinig ko ang kasiyahan ng mga tao. Ang iba ay mga tauhan ni Ka Hernan. Ang iba naman hindi ko nakilala. Marahil sila ang tinutukoy ni Carmelo na tribo ng mga aswang. Maingay ang paligid. May mga tambol na tumutugtog na nakakakilabot na musika. May mga nagsasayawan. May mga sumisigaw na parang nababaliw. At may mga nag-aalay ng kung ano-anong pagkain sa gitna ng isang malaking bilog na napapalibutan ng mga matatandang miyembro ng kanilang grupo. Kasabay ng tunog ng tambol ay ang amoy ng kung ano. Masangsang, mabaho, at tila amoy dugo. Lalo kung kinalabutan na makita ko ang mga mata ng ilan sa kanila na kumislap sa dilim.
Parang mga gutom na hayop na sabik sa bagong biktima. Ilang sandali pa, dumating na si Kahernan at Agor at iba pang kalalakihang may dalang mga bagay na nakabalot sa itim na tela. Diyos ko, ano ang mga yon? Oh, nailabas ka na pala ng mga tauhan ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo na makikita na kayo ng mga kasama mo at ni Nurse Feli? Oh, ito na yon. Anong ibig mong sabihin? Nasaan sila? Nasaan ang mga kasama ko? Agor, ipakita mo nga kay Doktora ang mga kasama niya. Opo, Pinuno, masusunod po. Isa-isang tinanggal ni Agor ang mga itim na telang nakabalot sa mga bagay na dala nila. Laking gulat ko nang makita ko kung ano ang mga iyon. Diyos ko, hindi! Hindi! Halos panawan ako ng ulirat nang makita ko ang mga bangkay ng aking mga kasama. Kasama na roon si Mang Mario at si Nurse Feli. Mga walang hiya kayo! Bakit niyo sila pinatay? Pati si Nurse Feli. Mga hayop kayo! Mga halimaw! Oo, mga halimaw talaga kami. At yan ang nararapat sa inyong mga tao. Masyado kasi kayong pakialamero. Kaya dapat lang na mamatay kayo at gawing pagkain namin. Wala kaming pakialam sa mga tao sa baryo, Doktora. Ang totoo, isa-isa ko silang binibigyan ng sakit hanggang sa unti-unti silang mamatay. At kapag patay na sila, nagiging pagkain namin sila. Kinukuha namin ang mga bangkay nila para gawing pagkain namin. Ganun lang ang buhay. Ang malakas at makapangyarihan ang nabubuhay at ang mahihina, sila ang nawawala. Sila ang nagiging pagkain ng mga malalakas. Tulad naming mga aswang. Kami ay mga balbal. Mga aswang na ang gusto ay mga bangkay. Kaya't binibigyan muna namin ng malubhang sakit ng aming pinuno ang mga biktima. Kapag namatay na sila, saka namin kukunin ang kanilang bangkay at kakainin. Kaya ngayong bisperas ng pista ng aming tribo, inuna na naming patayin ang mga kasama mo. Sila ang gagawin naming handa. At ikaw ang pinakamahalagang putahe ngayong gabi. Hindi ka lang basta pagkain, Doktora. Ikaw ang pinaka-espesyal na putahe sa pista naming mga aswang. Inuna na naming patayin si Nurse Feli, Doktora. At ikaw ang ihuhuli namin. Dahil ang gusto pa namin, makatikim ng buhay na tao ngayong bisperas ng pista. Para maiba naman. Kaya ikaw ang inireserba namin para kainin ang buhay mamaya. Mga demonyo kayo! Pakawalan niyo ako! Mga hayop kayo! Hindi kayo magtatagumpay! Wala ka nang magagawa, Doktora. Ito na ang araw ng iyong kamatayan. At sino pa ba ang inaasahan mong tutulong sa'yo? Si Carmelo? Alam mo na pala na hindi siya talaga baliw. Pero nagkakamali ka kung akala mo na may magagawa siya para mailigtas ka. Hindi niya kami kayang kalabanin. Tapat siya sa amin. Kaya huwag kang umasa na may magagawa siya para makatakas ka rito. Sayang nga napaagasan ang paghuli namin sa inyo kung hindi lang siya nakialam. Anong ibig mong sabihin? Wala. Kung ako sa'yo, magdasal ka na. Dahil mamaya, kakainin ka na namin ng buhay. Oy kayo, dalhin ninyo na muna ang babaeng to sa likod. Mamaya pa natin siya ilalabas kapag nagsimula na ang selebrasyon. Bantayan ninyong mabuti yan, maliwanag ba? Nagkakaintindihan tayo? Sinunod ng dalawang lalaki ang utos ni Agor. Dinala nila ako sa likod ng isang malaking bato na hindi kalayuan. Doon nila ako binantayan. Sobrang takot ang naramdaman ko sa mga sandaling yon. At hindi ko napigilang umiyak ng umiyak. Ang nasa isip ko lang, baka yun ang huling araw ko sa mundong ito. Pero maya-maya, biglang may dumating na isang dambuhalang aso na kulay abo. Walang ano-anong sinungguban nito ang dalawang bantay at mabilis nitong napatay ang mga iyon. Nagulat ako. Dahil siya rin pala ang asong nagligtas sa amin ni Nurse Feli noong laban sa mga aswang. At hindi ko inaasahan ang mga sumunod na nangyari.
Sa harapan ko, nagbago siya ng anyo. Hindi ako nakagalaw nang makilala ko kung sino ang aking tagapagligtas. Carmelo, isa kang aswang. Shh! Huwag kayong maingay, doktora. Itatakas kita rito. Magtiwala ka sa akin, doktora. Akong bahala sa'yo. Inalis niya ang tali sa aking mga kamay at binuhat niya ako sa kanyang likod. Miss Ligaya, nagulat ako nang bigla siyang tumakbo ng napakabilis, palayo sa lugar na yon. Ramdam ko ang lakas niya habang mabilis kaming lumalayo sa gubat. Halos hindi ko maipaliwanag ang bilis niya. Umahampas sa aking mukha ang hangin at ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko habang iniiwasan namin ang panganib. Halos manghina na ako sa sobrang kaba. Ngunit ramdam ko rin ang tiwala at proteksyon mula sa kanya. Sa bawat hakbang ng mga paa niya sa lupa, pakiramdam ko'y ligtas na ako kasama siya. Hanggang sa marating namin ang daanan ng mga sasakyan. Doon lamang ako nakaramdam ng kaunting kapanatagan. Ligtas ka na, doktora. Malayo na tayo sa kanila. Habang hawak pa rin ni Carmelo ang mga kamay ko, hindi ko pa rin napigilan ang sarili kong umiyak. Masakit ang lahat ng nangyari at halos hindi ko matanggap ang mga kinasapitan ng aking mga kasama. Pinatay nila si Norselli. Pati ang lahat ng mga kasamahan namin. Ako na lang ang natira. Ako na lang. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa mga kasama mo, doktora. Yun naman talaga ang balak nila simula pa lang nung une. Pinapunta ka lang nila dito sa baryo para gawin kayong pagkain. Kaya umalis ka na. May masasakyan ka na rito pabalik sa Maynila. Pasensya na. Hindi na natin mababalikan ang sasakyan ninyo. Sandali! Bakit hindi mo sinabi sa amin na isa ka rin sa kanila? Na isa ka rin aswang? At bakit mo kami gustong iligtas? Nung una pa lang kitang makita, nahayos na kitang iligtas. Siguro dahil kahawig mo yung yumao kong ina. At saka dahil hindi ako katulad nila. Oo, may laya akong aswang dahil namana ko yun sa aking yumaong ina. Pero kalahati ng pagkatao ko ay tao pa rin. Gaya ng aking yumaong ama. Nung gabing muntik na kayong atakihin sa kubo, ako ang nagtaboy sa isa sa mga aswang na tauhan ni Kahernan na gustong pumasok sa kubo at mambiktima. Ikaw yung narinig namin ni Nurse Feli na tila nakikipaglaban sa kung sino mang nasa labas ng kubo. Oo, ako yun. Ako rin ang nagligtas sa inyo sa gubat laban sa dalawang aswang na sumbugod sa inyo. At ang isa sa kanila, walang iba kundi si Agur. Dahil doon, nalaman nilang nag-uusap tayo. At alam na ninyo ang totoo. Kaya pala sinabi ni Agur na napaaga raw sana ang paghuli nila sa amin kung hindi ka nakialam. Ikaw pala talaga ang naging tagapagligtas namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na bukod sa ikaw ang palaging nagliligtas sa amin. Isa ka rin pala sa kanila. Isa ka ring aswang. At hindi rin ako makapaniwala na mag-isa na lang akong babalik sa Maynila. Wala na silang lahat. May dahilan kung bakit nabuhay ka, doktora. Dahil hindi pa tapos ang misyon mo sa mundong ito. Huwag mo sayangin ang ikalawang mong buhay. Ipagpatuloy mo yung mga tungkulin mo, ang pagtulong sa kapwa. Pero tandaan mo, huwag ka nang babalik dito. Huwag kang mag-alala, hindi ka na nila masusundan. Sige na, umalis ka na. Maraming salamat, Carmelo, sa lahat ng tulong mo. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Pero paano ang mga tao sa baryo? Anong mangyayari sa kanila? Wala na tayong magagawa para sa kanila. Ang mahalaga sa ngayon, ligtas ka. Sige na, doktora. May mga paparating na sasakyan dito. Tanggapin mo yung perang to. Gamitin mo yan. Pasensya ka na. Hindi na natin mababalikan ang mga gamit mo. Patawarin mo ako dahil nahuli akong mailigtas sa mga kasama mo. Ayun na, may sasakyan na. Sumakay ka na, bilisan mo. Maraming salamat ulit, Carmelo. Hindi ko alam kung paano kita mapasasalamatan. Wala kang dapat ihingi ng tawad dahil napakalaki ng naitulong mo sa akin. Paalam, Carmelo. Paalam, doktora. Palagi kang mag-iingat. Ikaw ang mag-ingat, Carmelo. Siguradong ikaw ang babalikan ni Kahernan kapag nalaman nilang tinulungan mo kung makatakas. Wala kang dapat ipag-alala tungkol sa akin. Kaya ko sarili ko. Sa muli, paalam, doktora. Salamat ulit, Carmelo.
Sinulyapan ko pa siya bago ako sumakay ng sasakyan. Habang papalayo ito, ramdam ko ang bigat ng lahat na nangyari. Ngunit dala ko rin ang lakas at pag-asa na ibinigay sa akin ni Carmelo. Maayos akong nakabalik sa Maynila at agad kong ibinahagi sa mga kasamahan ko sa ospital ang lahat ng nangyari sa amin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ako pinaniwalaan. Inalabas pa ng pamunuan na bigla na lamang nawala ang mga kasamahan kong sumama sa lugar na yon. Labis ang sama ng loob ko, lalo na ng mga naiwang kaanak ng mga namatay naming kasamahan. Pinakamabigat ang sinapit ng pamilya ni Nurse Feli. Mayroon siya nag-iisang anak na malapit nang gumraduate sa kolehiyo. Sayang, hindi na niya nasaksihan ang pagtatapos ng kanyang anak. Naisip ko, nagkatotoo ang panaginip ni Nurse Feli. Ngunit hindi killer ang nagtangka sa kanyang buhay, kundi mga aswang. Malaking trauma ang iniwan sa akin ng lahat ng nangyari, Miss Ligaya. Kahit ilang taon na ang lumipas, paulit-ulit pa rin itong bumabalik sa aking mga panaginip. Mabuti na lamang at nariyan ang aking pamilya na laging nakasuporta sa akin. Kung wala sila, baka nasiraan na ako ng ulo. Hanggang ngayon, madalas ko pa rin maisip si Carmelo. Ano na kaya nangyari sa kanya? Hangad ko ang kanyang kaligtasan at sana'y nasa mabuting kalagayan siya. Napatunayan ko na hindi lahat ng aswang ay masama. Mayroon ding mabubuti tulad ni Carmelo. At umaasa ako na may iba pang tao sa baryong nakaligtas sa malupit na balak ni Nakahernan. Dito ko natatapusin ang aking kwento. Sana'y mapili niyo ito upang mapakinggan ng inyong mga tagapakinig. Muli, maraming salamat. Bago ko tuluyang tapusin, inaanyayahan ko po kayo mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa channel na to kung nais ninyong mapakinggan pa ng iba ang inyong kwentong aswang. Hanggang dito na lamang. Gumagalang, Emily. Maraming salamat, Dr. Emily, sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Isa itong paalala na hindi lahat ng tao o nilalang ay dapat agad husgahan base lamang sa kanilang pinagmulan o anyo. Tulad ni Carmelo, may mga taong handang tumulong at magsakripisyo. Kahit pa sila'y hindi lubos na nauunawaan ng iba. Ang mga trahedya sa buhay maaaring mag-iwan ng sugat sa ating alaala. Ngunit ang suporta ng pamilya at ang lakas ng loob na magpatuloy ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa kabila ng takot at sakit, may mga aral na ating mahuhugot. Ang kahalagahan ng pagtitiwala, pagkakaroon ng malasakit, at pananalig sa may kapal. Hanggang sa susunod na kwentong aswang, mga mahal naming mga tagapakinig. Muli, ako si Miss Ligaya. At bumabati sa inyong lahat ng isang magandang araw.